si tax report, no? So alang sa itong mga katauhan, mga suking katauhan sa tibok kalawigan sa Buanga del Norte, dapitan di Dipolog cities, ani ana usab makiguban kaninyo ang kapihan sa Dipolog, the original. Live kita nga madungog dinhi sa Sunburst Fried Chicken ground floor, Camila Hotel 1 ning dapayan sa Dipolog. O ingon man madungog kita sa duha ka istasyon, ang DXTR ug IFM, o alang sa atong mga televiewers, no, kay worldwide man gid tayo ni kanang website. Please log on to www.rmndipolog.weebly.com aron kamo makakita nato diri kinsa kay mga bisita sa labi na katong tuan na sa gawas sa nasod, no, lain-laing countries gawas sa nasod all over the world. Maka-get in touch mo sa inyong mga kaparintingan, mga pamilya, mga kahigalaan, o makaibalo mo, ma-updated mo sa mga issues diri sa inyong birthplace, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. Kini si Edith 22 mo, ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Magkikuban ninyo sulod sa duha katakna nga tulumanon sa kapihan sa Dipolog. Kauban si Mr. Silbert Dunduyano, ang atong IT expert dinhi, nga mo ay ganira sa atong website. Dayon, kauban usab nato si Tax Ilumba, atong Assistant Technical Director sa kapihan sa Dipolog. O dito sa istasyon kauban nato si Danny Luod, ang atong Technical Director sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, ang atong Station Manager sa RMNDXTR ug IFM. Dinhi sa ato ang video, kauban nato si Paul James Hocolan. O atong ipaabot ang mga panelists. Hinapunta nga maabot din si former Congressman Rosilier Matoy Barinaga, Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, Dapitan City Main Campus. Dahil atong ipaabot din si Konsihal Ruben Ligorio, konsihal sa Dapan sa Dipolog, atong main panelist na diri. Kauban si Edgar Surunda, on the family way na to siya. So Edgar, kaming na to, katawa si Paul James diri. Dayon, atong mga bisita karon, atong gi-invite, usa na diri ang atong kauban diri, guwapa sa kanunay, nga ato ang matahong o ingon man very active, no, nga Provincial Schools Division Superintendent sa atong Department of Education. Ako ning pa-thrilling unya dapit, kay kabalo ko nga daghang na surprise ini nga kay lisod kay ini siya madakpan, kay very busy kay ini si ma'am. Dayon tungod kay daghan kay mga activities ang Department of Education karon, labi na sila ang top notcher sa ato ang budget, national budget. So atong ipaabot ang mga action officers sa disaster preparedness program, no, disaster preparedness councils sa Dakbayan sa Dipolog. Ani commit nato si Attorney James Cyril Ruiz, konsehal, o ingon man ang atong City Information Officer nga si Mr. Roberto Pinsoy. I hope they are all coming. And also sa Dakbayan sa Dipolog, ni-commit nato si Mr. Alimardo Dagpin, kauban, adapitan, kauban si Engineer Malinaw, dili, si SWDO si Mrs. Modista Alayaw sa SWDO din, ang ilang action officer. Na-erase na ako, I'm sorry, Alimardo, na-erase na ako kung imong text na ako, no? So I hope you're also coming over para makasugod kita sa ato ang kapihan sa Dipolog. Pero ako nang i-greet Paul, ang dikasal na hapon na nag-MC ko, si Mr. and Mrs. Rochelle and Lissit Amarille, no, dito sa Valdea Gardens. Congratulations ninyo. Ato dito ang iyang mga friendship ako din ni Lady. Dahil si Lady nanawag hapon, dayon nagpa-picture, gusto niya picturean sila yung mga friends, barkada, kay haron ma-share na po sa Facebook, Paul James, no. So congratulations nga to kang Rochelle of Lisset Amarille sa ilang wedding day gahapon. Dayon ang ilang parents nga, proud parents nga si Mr. and Mrs. Nicolas and Luciana Amarille, o si Mr. and Mrs. Alberto and Mrs. Lolita Bagatua. Nakita mi dito ni
Nauli Bengua, kay kami sila sponsors, o si yung si Grace Bengua, na senior nurse diya sa Zanang Medical Center. Tuwa dito ang bridesmaid nila, si Aisa Magtubawi, masapod ka registered nurse, kay kinisivisit nurse man ikaw ba ni lady. Dayon si dito nakita na to si Provincial Director, no? Colonel Olpiano Lopez, no? Nagchika minutes kami dito ni o si Dr. Chita Cunanan, daghan pa. So congratulations again. O inakonta nga you will live happily ever after, o according to the fairy tale pa. Okay, so kaya Paul James, alang sa ato mga panginabuhi. Okay guys, hindi pa ito kumang nasugdan ato ang kapihan sa Dipolog. Magpasalamat sa ng minuyog o kami suporta sa itong programa. Madalag sa kahinan, iman madalag sa itong website. Pwede sa www.dipolog.weekly.com. Salamat ka doon kay Lady Aleta Pahindi Tumong sa King Khalid Military City Hospital, Fair Al-Fatin, Kingdom of Saudi Arabia. At sa Janus Marketing, alam na sa inyong painanon sa spare parts, inyong mga sakinan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, o Hyundai, sa ubos lamang presyo. Ang Janus Marketing ay panagihan din sa ni EBC President Honorable Janus Yu, limutan sa May Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa napon 212-1148. Nagtulog sa Wilson and Elite Chicken and Haga Fire, ipanagihan din ni Ruel Ferrarin, alas sa inyong pinanon, nagkinamit lang yung ang mga moto o ang inyong mga manok, baboy, kanding, kabaw, pagkabas sa mga kayupan, yung ibaligya po sa nood of order, alas sa inyong mga lechonon. Ang kalimutan, ang Elite, Wilson and Elite Chicken Haga Fire, sa may bypass roads ng Dipolog City, pwede makontak sa telephone number 212-8370. Pingman, salamat nagsasalb sa Canto Rio Farm, alam sa inyong kagkakaroon sa pagkakamit, santang ka muna kabiyahe, padong na nato na sa Ospinia o Ospinia o Gatunas padong sa may Mulabi sa Buanga del Sur. Ang Canto Rio Farm muna kinikinig sa Gayawan Bridge para nga malalakulan ko sa Buanga del Norte. Alang sa inyong biyaheng murilax gamay pagpainit sa kape. Canto Rio Farm gipanagihan kini ni Miss Nuna Capito. Inuhan ang Denver Necessary Food Nursery and Coco Lumber Products. Alang sa inyong ganun sa mga kahoy binigyo sa uban pa, inyong manasab sa mga nursery foods. Anto ang Denver Rosario and Fruits Nursery and Coco Lumber limutan sa may dingasan po lang po sa Buanga del Norte na panagiyahan ni Danilo Miss Lisayo. Inusahan ba sa Pahinti Lumber and Furniture Services kasaligan alang sa kauban sa kalambuan na mapalit sa mobiligya o palit o mobiligya sa kasing-kasing tulo sa mga kahoy sa mga tawanganon kaay na presyo alang sa inyong pagsugod sa panibalay o sa ibang mga furniture na pag-imuon. Ipangihan din ni Francis Tuloy Mahente ay mutang sa Minaw Dipolog City kapadlang sa GSIS Building. Matawag sa phone number 0918-826-992. FNR Marketing, wholesale and retailer, alang sa barato o barato tindahan ng pangitawan maabihon ang tagiya na maligya sa mga school supplies, yung mga sub-exclusive dealers sa mga Canon products o mga Canon spare parts. Ipangihan ka ng FNR Marketing ni Miss Luna Cabigon na nanimutan sa may Charuna Street at pangyod sa may main campus ng Buanga del Norte National High School. Matawag sa telephone 212-73702. Kang Mr. Carlito Tubalia at Provincial Environment and Natural Resources Officer, Department of Environment and Natural Resources, Santa Isabel, Dipolog City. Salamat. Iman sa mga Johnny Jojo Napikit at ang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, 3rd Assistant Floor Leader sa Sangguniang Pangusod ng Dakbayan. Attorney Chris Palpaden Jr., City Councilor sa Sangguniang Pangusod sa Dakbayan sa Dapitan, at ang Mrs. Milagros Agustin sa West Florida Avenue, Chicago, Illinois, USA, o kang Mr. Roger Walter King and Mrs. Jennifer Agustin King, Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Salamat sa inyong suporta sa kapihan sa Dipolog The Original. Thank you so much, Paul James, sa atong mga commercials na may nagdala o kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog. O karon atong i-acknowledge dinhi ang pag-iabot sa ato ang Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education sa Buanga del Norte, none other than Dr. Elsa Refugio Cruz. Good morning, ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Viva Senior Santo Niño. Good morning sa tanan, si Edith Pahente o sa iyang mga kauban. Nalipay ko kay nakaanhirag ko kay sige na kong baliban.
na-busy magod ko kaayo. Aga to December 11, okay na ko, pero ato man ko sa silangan kay provincial need. So, mahinawain ko niya ang mayor dito, kay bali nilang preparar. So, naato mi dito, so, malapuson po ang among provincial need. So, ikaloy ano ko sa Ginoo kay ang among seminar dito sa Cebu up to January 13. O gusto unta ko nga mo apil ko dyan sa sinulog karong adlaw, pero wala na kay daghan ko may bisita karong hapon mo abot. So, Viva Santo Niño. Salamat kay gitagaan ko o may lawas o mga grasya nga hingabot po sa amo ang panimalay o sa schools division sa Zamboanga del Norte. Thank you, Eddie. Okay, ma'am, thank you so much. Dayon, for the very first time, and I hope this will not be the last time, na makauban nato diri ang lain nato nga bisita kay ang atong topic ko mga disaster preparedness man kay ang climate change sa mga kalamidad nga nahitabo sa atong palibot sa tibuok nasod o sa tibuok ang kalibutan o nga napiktuhan gani ang atong Department of Education, no? So for the very first time atong gikauban karon ang ang Provincial Action Officer sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o Human Action Officer niya po ito sa Provincial Peace and Order Council, none other than Engineer Dennis Tenorio. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolo. Good morning, Madam Edith, and also sa atong kauban diri si Ma'am Elsa Cruz ang atong attendant o uban sa Kapihan sa Dipolo, magpasalamatan ako o kita latag panahon mag-imbita din sa Kapihan sa Dipolo. So, sa tanan, explanation na to o pinakatong-katungong sa atong kapihan karon sa DXDR o sa Tibok Probinsya may buntagan. Okay, thank you so much. Before ko mo ask a question kang Dr. Elsa Cruz as the Provincial Action Officer of the PDDRMC, pwede ba nato mahibawaan, Dennis, kung unsa ang plano sa probinsya under the leadership of Governor Rolando Yebes, kung simba ko ba na naay mga kalamidad na mohitabo sa probinsya, andam ba o tagana kanunay ang ato ang konseho diha sa disaster na makarespond dayon diretso sa mga ginabangon niya simba ko lang palayo mahitabo. Maayo lang ang pangutana, no, Ma'am Edith. So, doon ay directive si Governor Yebes, ang atong chairman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, kung ang legislative sa sangguniang pangunsod nga ipanday o ugtan ang atong disaster risk reduction sa probinsya. So, kita karon sa PDRMC is an action officer. We're prepared ka, although we could not really test it until doon naman calamity, but good to say, doon natin capacity para to take quick response to doon na mga kalamidad. O usap, doon na kita appropriation sa atong pre-disaster preparedness program ay appropriated since 2011 about 50 million ni kahintanaing kaso doon ay kalamidad nga maabot sa atong probinsya o sa atong mga munisipyo nga cover sa atong kaliyo responsibility. Okay, follow-up lang gabay for ni Dr. Elsa Cruz. We need to say there is that funding set aside by the provincial government in the amount of 50 million pesos para na any eventualities, no, nga mahitabo diri sa atong probinsya magamit na diretso para sa atong mga katawan nga mga biktima sa Bacolod. Actually, a portion of that magamit, it includes training, procurement of life-saving equipment, o ubang mga kanang activities, more or less prevention, no, sa mga occurrence and mitigating plans and programs. So, most likely, magamit na siya kay i-appropriate na siya pinaagi sa atong bagong Republic Act 10121. Okay, thank you so much. Aring kong tago kang Dr. Elsa Cruz, plus ko paabot na sa itong pamisita sa Dipolo o Dapitan Cities. Ma'am, bago lang yung tago itong Typhoon Sendong,
And siguro maka-add po ini unya dapit si Engineer Tenorio Dennis na nabahaan ato mga eskwelahan uban, no? Part sa Pulangco, no? Dali sa Gendis o sa doon naman na bahaan sa Polo, wala ko lapitan. Pulangco. So, kini nga natabo nga nabahaan nga eskwelahan sa Gendis Elementary School. Sige mo sa mabahaan, ma'am. So, karong nagamit ko niya sa may update ani ma'am dahil sa plano sa inyong ahensya nga rungkod nga mabalik sa sakto nga classroom, sakto nga edukasyon ang mga bata nga naapektuhan sa maong pagbaha dito sa Gendis Elementary School. Okay, so during the Typhoon Sindong, I was in Manila for a conference. Then a teacher from Gendis texted me that the school was full of water up to the rooftop. So wala klase for that day. They were in a holiday, but they were reporting to the district office. But then the schools also, other schools were affected because ang mga dalan, especially dito sa Pulangco, dili maagian kay nabaahan po sila. So during the time, we are not advising teachers to go to their schools, but we will be reporting to the district offices for their attendance. After month of Sindong, then the water went down, so they were able to clean the classrooms, and after about 2 days, they were in regular classes. Kaya anad na yung kayo ng taga-Gendis nga maabtan sila baha. So ang ilang mga computer, dalo na silang eskwelahan, ang ilang mga libro, ibutang sa ibabaw sa aparador. So during the time, muraw nabasa to, then bulat rapod. So ang maayo doon na, I was talking with the Division Physical Facilities Coordinator nga tambakan sa pod undan siya. Kay wala man natambaki, rice field man na diha. Mo nang karabaha, apitahan na sila. Pero ang mga teachers, naanad ko na sila year after year. So ang ilang mga important documents are placed in a safety place, not affected by water. Oh. Kaya sa among division gani, sa una agatong doon na po typhoon last year. Ang tanang mga documents sa mga division supervisors nga naabtan sa baha, one kanang nagadaot po. So because of that learning, so every time that we went home, we placed our books and important documents on top of the table or on top of the aparador. But fortunately, our personnel was making murag kanal nga there is already a drainage nga og magbaha dili na gid maabtan ang among lamisa. Mo nay among ikuan. And aside from that, kana pong doon na pud mi division disaster coordinator. And there was a national training for that. And they were already trained on earthquakes and on typhoon all over Zamboanga del Norte as of last year. And he's also the one in charge during typhoons and others. We will coordinate with the provincial government. Thank you, ma'am. Wala may plano ang that under your management na i-relocate na lang ang Gendis Elementary School? Is there, can you find any funding maybe for next year? Luhay kayo nga, balik ka ba? Sige na po sila inanaan tao, balik kayo. Started ang ilang education. Pero before that, we will be talking to the community. Kaya community mangyay gusto nga na ang eskwelahan niya. So, atong pamation po sila o kung sa ilang mga plano, aron mahibaw na mo, so we will support what great ideas they will have because there are also schools nearby wherein it is located on higher places. So, kasi musugot ra sila, depende sa mga tao kung doon din ha. They are always affected by the flood. Aside from being in the rice field, it is also near Pulangco River. Mabitaw? Okay, so Paul James, So, pagtana ninyo? ulit ko ni Engineer Dennis. Sir,
doon na ba i-identify ng mga areas sa Buanga del Norte na prone sa mga flash flood, mga baha, ayun, doon na ba yung mga tanang kalamidad na prone ang mga areas, doon na ba yung mga gihimo ng professional measures at mga procedures ang atong council kayo na sir? Actually, regarding kanang identified areas, no, kanang prone sa calamity, we have already identified, in fact, we have a disaster mapping, no, with hazard map sa entire Zamboanga Peninsula. So, it includes reactive fault trenches, and then kani asa to ang mga most likely areas na apektado sa baha, landslide, o katong mga active fault lines. We have a mapping of that. So, kaning sa mga area ka na bitang prone sa baha, sir, wala naagad naman nato ni mga tao evacuate na lang isda or ipapilin ba biya sa nila? Actually, kanang sa mga area, we sa disaster PDRRMC, most likely ang well acquainted sa area sa barangay. So, ang barangay development council doon na instruction sa ilang katong mga residente, especially katong unsay na identify nilang arrest, like for example katong nagpuyo near riverbanks or kanang mga creeks, doon na sila advisory nga in case doon ay flooding or doon ay aminaw sa radyo sila doon ay advisory, readily sila inform na to seek higher grounds para in kaso doon ay inland flooding. Likewise, katupong mga residente na nagpuyo sa mga hilly sites, doon ako sila ay notice o advisory daan or i-brief sila sa ilang barangay in case doon ay beverage, i-vacate nila or muna sila sa lugar na dili kayo abiktado ng landslide o possible landslide. How about earthquake areas? Kaya lang ka mo geohazard mapping. For the earthquake areas, I have talked a while ago with atong in charge nila sa PBOC, si Engineer Garcia sa Florinet. Nag-conduct sila o kanang earthquake drills, and also they have already identified, no? Na-identify na nila katong mga areas. So, nag-earthquake drill sila sa mga munisipyo o mga preventive measures and also with the DepEd. So, naka-experience naman sir ka ng forced eviction sa kaumunan. Naka-experience ba ang taon na council ng kalbatong dahil kay papawaon na nagtawag ng forced eviction sila mga area sir? Actually, siguro not necessarily nga ang term is forced eviction, pero occasionally, doon tayo ma-encountered kanang kanang mga tao nga maglisod, doon tayo advisory like kanang mga coastal areas, labi na doon ay incoming at tropical storm, atong i-aghan ng mga residente na sa mga coastal areas to vacate, no? Na ato sa safety or ato sa evacuation site na nga-identify ng barangay. However, ang atong mga residente, dili yun, makita na ito mapagkuhan sa balon, iguto yung balay, naara sila kay on the reason na kumuhawa sila ang ilang mga silingan, pamuhaon mo itong ilang mga materials, so they are at way, magtanaw sila sa ilang pong balay. Pag iguay ang balay, pag magtumba itong mga mga bumbong, mga poste, mga plywood, ilang pong buhaon. Kaya kung mawala sa pagbalik na, kalabiran mo ng balay, kung ano yung mabilis. So, muna problema nga ma-encounter na to sa atong mga disaster responder kung saan na to pag-evacuate sila in advance, kay hindi ko na blame sila kay they're also protecting ang ilang Okay, so much for that, no? Una taong pala yun sa unahan, ato na i-acknowledge din. Thank you so much for coming over. Ang ato ang duha po ka in charge dito, no? Mga bagitan yun sila ng mga gentlemen po sa City of Dipolog. So, kay ato man yung i-emphasize na kining disaster, islutan sa tanan kay bisag kung saan color, kung saan religion, kung saan political affiliation, o mahapak ang disaster, migo ang disaster sa usa ka area, kinahanglan bang tinabangay, wala ni siya ingon nga, dili ta amigo, so dili ko mutabang nimo, dili ta kaubag partido, dili ko mutabang nimo. So, this is what we are doing here in Kapihan sa Dipolog. So, we will acknowledge na to ang paghibot din
sa ato ang City Information Officer, si Mr. Roberto Pinsoy. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Yes, good morning, Ma'am Edith, sa akin Sir Edgar, and James, o sa atong tanang mga kauban dito sa panel sa mga invite no, para sa disaster risk reduction topic sa atong mga subject nila. Okay, thank you so much. Si Konsehal Attorney Cyril Ruiz, thank you so much for coming, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Greetings. Good morning sa ato ang panggigitan sa mga guruman si Edith, no? Kauban si Edgar, no? Ug atong mga bisita karon. Pagwibutan sa atong mga subject paminaw, hindi kinahanglan yung programa sa radyo, Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Kabalo ko on the family way ko si Alimarlo, kauban sa iyang duha ko pod kauban ikan sa Alipitan City kay ni commitment dito siya atong i-follow up CD. So, hope nga makatabok na to tulay si Alimarlo, no? That day. Okay. O atong kauban diri nga panelist si Edgar Surunda. Edgar, good morning. Okay, salamat. Good morning sa itong masukot ko na sa Kapihan sa Dipolog. Sa kabutagon, mga tuners sa 94.1 IFM o RMN Dipolog sa Radio Mindanao Networks. Ang imong masagat ang itong mga tuners sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com sa atong live streaming. Good morning. Welcome sa atong Kapihan sa Dipolog. Natuloy sa sponsor sa Kapihan sa Dipolog. Atong unahong pasalamat ng atong video ang Sunburst Fried Chicken sa Hotel Manila Dalan General Luna nitong Kapihan sa Dipolog. Ay hindi kalimutan ang Kapihan sa Dipolog at alas 9 na sa 11 at Domingo na tanan ang Sunburst Fried Chicken. Kung doon ang mga bisita dahil sa Hotel Camila, ang Hotel Camila 1 ay Hotel Camila 2 na karon. Matuwa nalimutan sa highway tour no nitong Kapihan sa Dipolog. At isang pasalamatan ng bag sa napalunod itong panaguman sa tulungan ng Kapihan sa Dipolog at itong Vice Mayor sa Kapihan sa Dipolog, Vice Mayor Attorney Silino O. Angeles, na mausap ang presiding officer sa guniang panlungsod sa Dakbayan sa sabungang panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog si Vice Mayor Attorney Silino O. Angeles. Bunga usap na ito nga pasalamat sa ato nga Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, si kani Congressman Attorney Rosilia Matoy Marinaga na nagpaliusap sa itong paniguban sa tulungan ng Kapihan sa Dipolog. Kaya masaga ato nga pasalamatan na ang atong board member segundo distrito sa Sangguniang Panalawigan, board member Cedric Adriatico nga nagpaliusap sa atong paniguban sa tulungan ng Kapihan sa Dipolog live diri na Sunburst Fried Chicken. Ang umasab ang Wells Lending Investor ng Lugay Pahulam sa mga pensionado o veteranos beneficios ng kamhanan. Wells Lending Investor nga nanumutang sa Hotel Camila Building na Dalan General Luna ni atong Dakbayan sa Dipolog. Mao sila ang bibilag kung nagpalayo sa itong paniguban sa itong manon ng Kapihan sa Dipolog live sa Domingo na tanan alas 9 at sa alas 11. Bili na babati sa luwa kamasibianan sa Radio Mindanao Network RMN Tatak RMN o sa live streaming na to sa rmndipolog.weebly.com. Para ita sa itong pagdadatal sa mga usos na binas sa mga talagman na pagpapaligat din sa atong sa nasod, sa kalibutan o sa atong mga bisita karon na atong gidapit din ang butan karong bitaga din sa pagbukan sa itong mga sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Just a little while ago, na-mention na, nag-discuss na may preliminaries sa ato ang Provincial Action Officer na si Engineer Dines Tenorio, unsay kaayoy nga mga kalambuan alang sa ato ang probinsya, no? Under the leadership of Governor Rolando Nieves. Kung ingon man, nakaisot-isgot na usap kita, o unsa po'y latest update sa Ginlis Elementary School, pinaagi kay Dr. Elsa Cruz. Now, ato pang tanon ang taga Dakbayan sa Dipolog, pinaagi kang Attorney James Cyril Ruiz o kang Mr. Roberto Pinsoy, atong City Information Officer, o unsa pod ang sa kabahin sa Dakbayan sa Dipolog under the leadership of Mayor Evelyn Uy. Unsa po inyong pangandam o andam bagid kamo nga mo respond in any untoward incidents, especially sa kanang mga calamities Simbakulang. Di man nato matagna good guard o unsay mga kalamidad Simbakulang, no? God forbid sa atong lugar. So, how prepared is the city government of Dipolog also? Yes, sir. Salamat dito. Una, akong pepro din
mo na yun o comprehensive and integrated disaster risk reduction and management plan. Although kanya ito, naman tayo mga public safety plan, no? Kaya mandated man sa nagkaroon ng rules and regulations, but we really did it in earnest, no? So, uspundo, nung nalagay tayo comprehensive and integrated disaster risk reduction and management plan. O galing karon amo nang isig construct among isig o renovate. Doon na kita operation center. Because the operation center is mandated under Republic Act 201 no? Dayon, aside from that, kanang balaora nagmandit usab na mohimo kita separate nga opisina, no? The City Disaster Risk Reduction and Management Office, headed by, of course, the chief, and then with 3 staff members, no? So, kini nga itong operation center, no? Usbon ko integrated, no? This will now really coordinate all efforts, no? Of the city government to prevent, probably to protect and to respond to all calamities. Now, kini ang operation center will be responsible not only for natural disasters, but also for man-made emergencies, yes. No? Kaya lagi, i-categorize na mag-gini karoon, no? Doon na tayo man-made emergencies, doon na tayo natural emergencies. Man-made emergencies is under the supervision of the Peace and Order Council. Okay. While natural calamities is under the Disaster Risk Reduction and Management Council. Head galing aning National Disaster Risk Reduction and Management Council, I think, is the Secretary of National Defense. Administrative office is the Office of Civil Defense. Okay. Yes, sir. Sige. Mutanong, sir, specifically in the Polog City, have you identified the prone areas, emergency, mga dangerous areas na maigo niya si Bako, like kaning ang mostly nga mga flooded niya na areas, bahaan sige, o maigo ba o si Bako lang ang mga kananaang linog, ana, o na-identify na rin sa ato ang nakay sa Polog? Yes, definitely did, no? Galing, pero magawa naman, no? Akong nagpasara ng resolution asking the government official concerned to submit to Sanggunian in the areas na prone to flooding or number of families affected, no? Of course, by past experience, kung iba naman ito sa kayo ang flood-prone areas, no? Like Santa Isabel, no? Decayas, Minao, no? Punta, Turno, no? So, ang number of families na nato. Ngayon, apart sa ito ang comprehensive and integrated disaster risk reduction and management plan is the so-called, we will have to prepare a geohazard map or a risk assessment map. Then aside from that, we have to take capability assessment map. So, iba na, no? Ihaw niya sa itong operation center, iputang dami ginaghan ay mapa dihan, no? Aside areas prone to flooding. Not only flooding, but probably landslides, no? There is a Dipolog, although di man tayo yung imminent, no? I'm afraid of landslides, but we have Decayas, no? Kung pang areas ni affected sa atong mga parang barangays. Okay, thank you so much, sir. Mutabok kita dito sa province, ang Engineer Dennis Tenorio. Then, unsa kay inyong na-identify diha pod nga mga dangerous areas no man-made natural emergencies during natural emergencies? Ma'am, no, regarding katong identified areas nato, so katong calamities we identify kanang inland flooding o kanang yung kanang landslide. So for the case of inland flooding, doon na naman tayo mga identified areas katong mga riverbanks situate katong mga barangays or municipalities na dunay mga major rivers na running like gikan sa Katipunan, Rojas, then Sindangan, Salong River po, Sindangan River, so doon na sila, identified na sila. Also, katong mga coastal areas na may go sa storm surge o katong mga barangays na ay mga hilly side, so doon na identified na sila. We have geohazard maps also.
And then we have already the engineering, provincial engineering team, which is assigned to tulungan na katong area, PEO areas. We have first, second, and third stage. So, in case doon ay mga landslide, nakita po dito sa interior areas sa municipality dito respond. Okay, thank you so much. Edgar, sino pangutana? Okay, dalam salamat ito. Di-address sa atong mga bisita karong bugnaga. More on answer to disaster or calamity na kung abi natin integrated sa atong mga plano, sir, preventions, no? Preventions. This is more than magtupag ng mga disaster na. We are hoping na disaster para we can answer. So how about prevention, sir? Appeal ka na, no, kay Gar. Kini ko atong preparations, no, truly phases, no. First, we have the proactive, we have the reactive, and the post-active, no. Ini ato ang proactive, no, consist of prevention, no, sa calamity. Dayon prevention, kung pwede natin ma-prevent. Then, sunod dayon is kanang prevention. Like landslides, no? Ato i-prevent, no? With the geohazard map, asa ang areas susceptible or prone to landslides. Okay? If we can prevent it, we prevent it. Technically, no? Kung sa'yo ko sa itong mga mining engineers, kung sa'yo ng advice. Dahil hindi yun na ito mapugnan, no? We prepare for it. We prepare for it, meaning you really have to adapt ways and means nga medyo ma-mitigate probably o ibigay ma-avoid ang disaster, no? This is the so-called proactive. Muna yung atong prevention o preparation. Ang hindi na yung reactive is what you do to respond to an actual emergency. Ang post-active is rehabilitation, no? Isa pa diyan, no? So, 3 phases. Appeal. Mas wala ko ang prevention. Okay, sir. Dili ka sa considered gamay sa provincial. Now nga wala pa ng pangitabo ng atong mga kalamidad. Kung sa itong mo para ma-prevent little bit na lang kin mga instruction niya kung doon ay kalamidad. Yes, in fact, I am a city councilor, no? Usa galing sa akong plano karon, pwede pa galing, no? Well, of course, we have existing laws, no? Kini atong na medyo i-prevent yun ang pag-occupy sa mga informal settlers sa areas, no? Near our coast, no? Ang mga waterways. Kaya sa coast, sama sa Lingon Engineering na, ang danger na ang storm surges, no? O probably, no? O atong yun nga, atong hukto na itong bagos, atong hukto na itong kasing-kasing, atong yun i-prevent. Ang mga tao nga mapuyo diyan sa mga areas, diin, no? Prone to natural calamities, like probably along our coastal areas, o kining doon sa itong mga suwak. These are the preventive measures, no? Which we are planning, no? Although of course it takes probably willpower, no? Kay iga sa yun imong sulit mga tao nga mag-dispute, no? Especially our informal settlers, no? But we have to do something. Kaya galing na putuha, i-iskutan ni Secretary Robredo. Ni-interview siya. Ipamunta na siya, Secretary, usa man karon imong basag question, no, kini sa calamity sa Iligan o sa Cagayan. Usa yan ito ba? Yan na, you know, we will have to do, no? What we can do to force people not to stay in danger-prone areas. Okay, anong nakuha na ng tao din akong kwanza? Kaya nung nakita mo na sa talang mga kalamidad, most of katong mga biktima ay katong namuyo sa mga landslide prone areas, mga ducklings, mga dagkong suba, na for so many years na wakit sila na hito din hangtod, karoon na po, may na po, ipangbali na ba? So, high time siguro nga, because minute magigkay ni or di man talangan doy ani pero naa magkinapakita ko naman nga mapahibalo sila ato na lang ka imuon nga i-clean sila kay para di na sila mga iguan hapon sa probinsya sir engineer. Yeah, Actually, parehas sa gisulti ni Konsehal, lisod yun, no? Kay mostly, if we have to look back to history, kanang mga areas na may river banks, na mga coastal, diha yun na mag-emanate ang ilang livelihood. So, relocating them into other mausok ang ilang lifestyle, no? So, maybe, kung sa ilang nga, kung talaga itong kuhan, mas kasing, it would take a great step, Joe.
Okay, so thank you so much. Una tamo pa rin sunahan. We are proud to say and we are very honored na niabot ra gyud ang ato ang gikan sa dakbayan sa Dapitan. Ang iyang kauban on the family way pa po, no? Okay, so atong pabuton all-star cast na karon, no? So nindot kay ni nga atong mga discussions kay aniha naman kauban nato gikan sa dakbayan sa Dapitan. O kompleto na kita. Gikan sa dakbayan sa Dapitan ang atong executive officer to the city mayor na si Mr. Alimario Dagpin. Unya na repeat na lang nato i-acknowledge sa aking mga kauban, no? Alang sa dakbayan sa Dapitan, pero guest panelist po siya po dato sa atong Kapihan City Forum. Hello, good morning and welcome back to Kapihan City Forum. Daghang salamat ang edit na tumangguhan Paul Franks. Kauban na to dyan sa stasyon. Ito man sa atong guest karon kanang tigpaminaw sa dalawa ka dakbayan sa tulong na Dapitan o sa tibok sa buwan katilaw may O una maging kita kung padayon sa unahan, ato na i-acknowledge ang pag-iabot din ni ano siya, nag-celebrate siya ng Valentine's Day advance kay naka-ready naman siya na, ready na siya. Dayon, bumo na napuspaw na. So, ako i-acknowledge din ang pag-iabot sa ato ang main panelist sa Kapihan sa Dipolog. Better late than never. Si Consial Romel Ligorio, good morning. May buta din. Salamat ang konsyal ko is ang buta yung mga constituent na kung so, happy na may eleksyon. Good morning sa ito. Paminaw. Usap din, no? As far as Hong Kong. Oh, yeah. Ako i-grade ka pa kung ang bigalit ko sa digital body o sa mga kaupan po nga sa Hong Kong. Amo dito sa Hong Kong, else, no? Dayon, ato i-grade ang ato mga, ato mga sa California. Ito po sa Ismael. So, nag-take siya na ko, karoon, nag-take siya 6 months daw sa itong programa. So, nalin ko kay, ito ko naman ito mga galagaan, mga katawan. May bali si Pansya Ruiz kay ano siya, yang pa kinahanglan nga sa kami yang makasag ng biwato ng bisita ko buntag gyud. So, posible din to. So, thank you very much daw. Back to you. Dagan kayong salamat, Consial Romel Ligorio. Dayon, atong pangutanon si Alimarlo kay naulahi pa ni siya, no, pag-iabot. So, napangutanon na natulo ang ato ang bisita gikan sa City of Dipolog, gikan sa DepEd si Dr. Elsa Cruz o sa province si Engineer Dennis Tenorio. Unsa kayo ang mga aktibo na mo respond in any eventualities ng dakbayan sa Dapitan under of course the leadership of Mayor Dominador Halosos o ingon man unsa ang mga identified areas nga angay nga bantayanan sa mga katawhan diha sa dakbayan sa Dapitan. So, backright si murag natityan ako, murag grabe ang preparation in the part of Dapitan, labi na geographical location sa Dapitan. Kini Dapitan main is surrounded by Bagising water, no? So, murag na Islam magiging Dapitan yung main, hindi na so, usa kayo mga preparation na ito sa rin, panihilit, labi na murag pinangga kita sa tubig, katuyok ng tubig na ito sa main Dapitan. Ang tunood na ang poblasyon sa dakbayan sa Dapitan, it is literally an island. Why? Because it is surrounded by bodies of water. There is sa north of it, Dapitan Bay, kayo naglibot kaniya ang kanang gitawag na mga Liburan River. And then down south, murag na po ang bukana sa dako masuba sa Dapitan River. In terms of readiness sa ang local disaster risk reduction and management council, well, I think I need to be proud to tell you that on the first 2 minutes when the calamity happens, ang miyembro sa local area disaster risk reduction and management council, anakin doon na. In fact, we were there during the wake of the Typhoon Sinlong. Naguna kami ang mga kauban as early as 2 o'clock, 4 o'clock, dito na sa site to monitor the rise of
floodwater sa Suba. I-coordinate sa mga local natin mga partners like Rasis, REACT para sa radio communications. Kung yun man sa Saneco para sa pagpamutol sa mga nalumbang ang mga kahoy. Dayon further, di lang po limit sa amo ang servisyo sa dapat sa kapitan kay when Bacolod encountered the same calamity itong taas sa tubig baha sa Pulangkong sa Dipolo dito sa namong team nag-coordinate in fact ang dadalami o buha ka jet ski o speedboat sa special forces dito po ng mga tao nagkuhan ni Rubin para pagayuda itong mga nabiktima niya sa Bulikon ang mga kauban ng mga nasa sa Cruz dito po yung Pulangkong kaya among natuong gumi calamity knows no boundaries. And kung naakay katabang, ano hindi magkatabang. So, kunangin ko nga, in terms of readiness nga niyo, hindi na gani may watch for or alert sa mga concern, hindi man sa among sa silinganan. Ang ato ang kuan, inuod na ang madabayan sa kapitan, surrounded by waters, body of waters. Ang nakanindot lang ani kay while tinuod tayo occasional nga submerge ang part sa poblasyon, hindi na yung threat na siya kay puli man na kaning kusog ang current tungod sa kadako sa catchment area kanang galibot di ang mga fish pan man na. So kung naamang galing mga simba ko palayo dagko nga mga buhawi o mga bahapiha kung hinay paginatagan ang current before it reaches the poblasyon. Ako na lang gikuan, ang tanawan nga medyo naagyoy na threat sa kining tubig baha kaning mga residente na ngayon sa daplin sa Subaan which we are constantly monitoring. In fact, amo silang iawhan kung naa sila kabalihinan, it will be better to transfer to safer ground than be sorry. Kaya ingon ko, among sinueskutan sa panahon karon pinatumatag na kung kanus ang ulan, kanus ang bagyo, kanus ang baha. Kalit-kalit lang ang mga tiyempo ba? So, kung ano man hindi nato ikayan, pwede pa nato malikayan. So, the best way to address calamity is to prevent it from its occurrence or at least mitigate the damage by transferring residents who might be victims of the calamity. So then, yes, sir. Pasumpay sabihin ko ni Marlon, okay. Tinood man, kinibit ang actual response na dito sa Dipolog, ato ang mga personahe, ready ko po nga mo-respond. Galing, in all calamities today, ang una dahil nga mo-respond, of course, is we have our own local disaster risk reduction and management council. Kaya ito, may disaster coordinating council, under ni sa leadership ni sa Bandok sa Team David. Kaya Team David is a group mandated not only to assist the police, to serve as police auxiliaries, but principally also to help in disaster preparedness and response. Galing itong i-mention ni Alimarlo sa Bulikon, tingali wala pa sa moto, ang amo ang iska o Team David yun. Galing itong buti nga ilan pong isakyan sa Orasis, dihan ng yun, so, pasalamat sa tanga, yung tapang natutuloy ng grupo, bisan tulog, ikan dito sa nakita, kapag wala po, nga, dihan na po ng atong mga race mountains, Okay, thank you so much. Tuloy na, acknowledge ko dihan dito. Mga hanin-hanin din nagtrabaho dito. Kaya nasayod may calamity, no so boundaries, no so political, Yes. Thank you, Alimarlo. Calamities is everybody's concern, Ang una nang ituwing na invite, thank you so much na ni-arigin mo, All-Star Cast. Information dissemination, nato kan City Information Officer, Mr. Roberto Pitsoy. How massive is the information dissemination conducted by your office? Kaning prevention ta, dili tayo nga sa calamity mismo. Kay daghan man ta mga dili sa katawan sa dapan sa Dipolo. Are you being kinahanglan pa mo nga order ni Mayor Evelyn Uy nga
Ipanto mga katawan niya ang along river banks kay hapit na mamarot, hindi na lang yun na ang coordination with the barangay captains na kap mo yung mga area, mga anan ni, o si Bago na yung mga bagyo, maigong yung bagyo, palihog lang ikuan active ang ato ang mga disaster sa barangay. How active is and how massive is the information dissemination conducted by your office? Yes, thank you, Ma'am Ede, for that question. As far as Typhoon Sendong is concerned, prior na flooding before sa ni-strike ang Sendong, we were already monitoring the situation. And in fact, pag wala na po nagulat ni Mayor Uy actually sa iyang order because it is inherent in our mandate to disseminate information as soon as necessary. So, pag tanaw na mo nga kuan, kanang usog yun ang bunda sa ulan sa bukid, then ibaha nag-action. We were already issuing press releases and advisories sa radio stations na to. And in fact, as early as Wednesday, nag-monitor na po mi sa lihok sa Typhoon Sendong. And I was constantly coordinating with June Frivaldo of Pag-asa, diri sa Dipolog and Zamboanga del Norte about its movement. Moto nga, as early as Friday morning, na patulong na ang Sendong musulod sa Mindanao, no, kaya napamato siya outside sa landwakan siya ni landfall. We already know the path of Sendong, nga muigo yun siya in between Sindangan and Dipolog. So that's why when I learned about it, I immediately texted our local authorities. And at the same time, sa gigon ni Alimarlo nga calamities knows no boundary, I have the cell phone of the mayors of Zamboanga del Norte, especially katong maigo sa Typhoon Sendong. So I texted Mayor Boise, I texted Mayor sa Ilopostigo, Mayor Tabliso, because we were together. So ako siya gi-alarm, Mayor, mauni ang nagiana sa Typhoon. Unfortunately, wala ko yung number ni Mayor sa Manukan, sa Caballero. So I texted into Jane Adrinsen. So nagkaiwa ko yung number sa ato action officer. So ko nga ni-text ko niya so that siya na ang bahala sa provincial level. Because we were in the path, direct path kita sa Typhoon Sendong. However, praise be to God, nag-change ang iyang every 6 hours ka monitor ta kay nag-change ang iyang quad. So I have the full nga katong path yun niya nga. Ang last na yun, muigo na siya, naana siya sa Bukidnon area, so na-alarm na ta diri. So moto nga, ang alarming about Sendong was not that the wind. The wind was kana moderate lang, 60 to 100 kilometers. What was alarming about Sendong was the rainfall. Because as early as Friday, nga, nakabalo na ta nga naa siya sa 140 to 180 millimeters per hour. And according to Pag-asa, heavy kaya na siya nga amount of rainfall. In fact, it is equivalent to 1 month nga rainfall. Nahagbong lang in less than 2 hours, 1 to 2 hours. So, walay may laki na maigong kagingan na kadako. Dili ito buhawin, but it was the amount of irregular or unnatural amount of rainfall nga gidala sa Typhoon Sendong. Because hinay ang daga niya. Nag-average lang siya 20 kilometers per hour. So, therefore, dugay kayang pag-standby sa usa ka lugar. Therefore, kusog ang iyang suyop sa ulan, kusog ko na iyang bunda in the same area. So, praise God nga ni veer away siya pag-abot na sa from Iligan, diretso ng tatong Dipolog. But ni veer away siya kay ni taas ang pressure diri sa atoa. So, moto nga na-spare ang Dipolog dapitan area and ang Dumaguete na ito. So, in all those times, we were constantly updating our officials. And in fact, nalipay ta nga nakabalo nga na ay katong mga text messages nga gipasa, naabot dito sa Cagayan. And there were families nga na-spared because of that. Kay gipasahan man sa ilang mga parente dito. And they were made aware nga pante sila. In fact, si Mayor Emano mismo, when the disaster struck in the morning, he would say, nobody informed me about this. All yung headline dito sa iyang pamahayan. And it's so unfortunate nga, they were in the path of the storm earlier than us, and yet wala ginagpaibalo. But kita, praise God, na ready na nato ba, including our officials. Yes, kapag gamay din. Gamay kay no kay Congressman man no. Actually no sa ato ang sa ato ang implementation sa ato ang integrated and comprehensive public safety plan, apil lagi na kining early warning system. No. So gawas ni early warning
system, no? We are mandated under Public Act 10121 to create the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. So, ang ginipon ato ang barangay at committees are also mandated by law to prepare their own public safety plan. So, ato na layo ni Onya nga kinikuhaon, aron ang tanang barangays, Dipolog City, I'm talking about Dipolog City, will be involved now in disaster preparedness and response. Galing, last na, no? Ang eskwelahan galing po, no? I think there was a time, no? Wala pa man to si Ma'am Cruz, no? Kaya dito sa Dipolog lang, ha? Among ipasabit o school emergency response plan. Kaya usa sa ato nga importante yung tanaw in case of dako na kinikalamidad, manly or natural, eskwelahan. Kaya nung mo sa unang ito yung i-atake ang Dipolog sa Musaya, nagugunahan ka sa mga eskwelahan. Ang mga parents na ito sa eskwelahan. Ha? So, apiran, ang mga apiran yun, no? Sa atong disaster preparedness and response plan, ang eskwelahan. Okay, thank you so much, Attorney James Aiden Ruiz. The same question for the Pitan City and the province. Lou, the same question. Massive information dissemination, prevention. Pagkatunood, sakto ka na nga pagtuon na ito nga prevention is better than cure. Kung mahimo mamitulid na ito o uli na ito mapungan, pagdamayan na ito ang impact sa calamity sa katawan. In terms of information dissemination, well, we are always connected with OCD, Office of Civil Defense Regional Office 9, and as well as the DILG, who constantly provide us information on calamities that may struck or affect particularly the city of Dapitan. O kini pong mga atong mga information na dawat, automatic na ito na, di-disseminate na ito sa mga opisyalis. O katkutob sa mga barangay kapitan na natay contact sa ato sa mga padala dito kay I believe ang ato ang mga barangay opisyalis aduna sad sila yung gihutan nga barangay disaster risk reduction management plan sa ilang level. Only ano nga medyo kulang-kulang pa yun in terms of communication kay nasayon may na mga areas sa kapitan nga hindi pa mabot signal sa cellphone na mga coastal sa Napo, Nagbanan. Muna nga, ang karon nga trust is to provide them the basic equipment kaning mga basic na para sa ham radio. Kay yung communication fails na sa ayon mag-isip na paghatag o mga sidaan nga may mangno or early warning para sa mga magulang na sa so far so good. When we assess in totality in terms of information dissemination, I think we are 80% on it, although nalagay mga portions na hindi nato kayo maabot sa communication. Okay, thank you so much, Mario. Engineer Dennis Tenorio, communications. Early warning. Communications and early warning. First, sa communications, like the Pitan City, we are connected, constantly connected with Regional Disaster Management Council. So sila nag-provide na to, including sa kanang mga, in case doon ay advisory like kanang mga tropical storm and depressions, gina-provide na din. Ato po na siyang i-disseminate sa atong mga katong mga areas na dito sa south kung asa ang concern. Now with respect also to additional communication, this year or even last year we have partially utilized ang atong sa procurement of communication equipment and also life-saving equipment. And maybe I'm happy to say to you in advance that maybe early this year, this month, ang atong PDRRMC doon na tayo tulog abog inflatable speed kanang rubber boats na makarespond kung doon ay inland flooding. Usap in capability doon na tayo standby na patrol boat para coastal rescue. So sa kuan po information doon na tayo mga ipang bato o ipang hatag na information o status regarding incoming or
eventually kasi nita po sa itong mga local media outlets. Thank you so much. Dirita sa DepEd, under part of the Department of Education, kang Dr. Elsa Cruz, ma'am, kung saan sa imong desisyon, automatic ba na nga palitan ay bagyo diha, dayon kuan na ang eskwelahan, makabuot ba ang principal mismo nga paulion ang mga estudyante kay apiki na kaayo ang kuan palitan itabo sa ginlist, no? Kung unsa makadesisyon ba ang principal, kinahanglan pa ba gyud siya og memorandum kanimo nga o sige pwede na mo manguli anak nga in times of emergency. Unsa man ma'am? Una na DepEd order na ang principals are empowered depending on signal of the typhoon. Signal number 1, signal number 2, signal number 3. So, maulo na ilang i-follow kay empowerment naman ang principal karon. There is an empowerment under RA 9155, shared governance. They are empowered fully with the decision to make during typhoon following DepEd order also from the central office. And I am very happy, before I forget, that I'm congratulating Ines Tenorio, kaya kung ginig estudyante sa private school, and then I can see that he can already decide naliwat sa Rose Labray. Ay kasi ma'am, Ako nang estudyante, he was under me in English, no? congratulations ma'am. And also, kung namin sa DepEd, gani sa, o kung na, dili mo follow, o kanang mga bago, we have text to teach. So we'll just text. I have 35 district supervisors. I can have a conference the following day because of text messages. Mag-text ko 5 o'clock in the morning, then they can come to me. So if ever there is an information, niya kay especially sa estudyante na ko ning chairman sa disaster, so we can really connect with them in case of communication. And I will also inform everybody, we have our coordinator in the division on disaster year. Last year, bahis sa earthquake, we had an earthquake drill for all the principals. We have 736 principals. We have communicated to them on an orientation seminar. So, nag-drill na sila. Pero kami sa typhoon, kay bago kami, he was invited also during your seminar, no, Dennis? He was in attendance, so we had also disseminated to all the school heads. We have 736 schools all over the division of Zamboanga del Norte. And aside from that, I have all the cell number of the mayors, 23 mayors, all over, because we have also, they have invited me, and the mayors were also discussing with me issues about DepEd, no, some months ago. Thank you. Okay, pagbuga pang tanong, ikan kang Edgar. Okay, salamat din. Follow-up sa ito ng mga ganito sa pika sa akong pangunahan. Ma'am, kini ba atong suspension of classes sa ato sa province? It's totally dependent on storm signals na declared by the Pag-asa. How about there are mga insidente nga wala yung storm pero ang situation is worse than na bagyo. Yun ani pa mo, pero wala, it's still normal. Pero kung sobraan ang habagat, sobraan ang abihan, grabe po ang kahimtang. Naabagyapon situation sa mga principals to suspend the classes. So, under my administration, I always share to the principal na if they can decide for the good of the students, then they can do it at once. So, they can just inform me later if it is really necessary. Kay simba ko mga matay na mga bata, kay magtagal pa na ako. So, I told them na a text message is also considered official by this time. Kay kami gani, i-text gani sa secretary, palagahon na kami. Kay at first, no, the mga PSDS told me, ma'am, where is your memorandum? Ikaw kamo, arte mo kayo. Textan me sa regional director, then we have to follow. So, it is already understood that they can do whatever they can for the good of the pupils. Kana lang, mao ginay kondisyon.
Kay alang-alang mo tagad pa po nako. There was an incident in Cebu ko. The principal was strained with ballet one day. So nagtawag ang district supervisor. Ingon ko nga the teachers will not go back to Santa Maria Elementary School. So what we did, I told the district supervisor to connect with the mayor if he can place an detachment. Pero ang mga teachers dili mo kuan kay tulo po kabuk kanang army nga tanon kayo. Oh, so what we did, we decided yours is the decision. So we have a plan and have to approve it na the students, because the school are nearby, 2 kilometers away, katong doon dito sa usang eskwelahan, dito ng eskwela, ang uban po. So, the teachers are also employed or deployed in that area. If there are many students who attended the school, then a teacher was deployed so that they can continue their service. And the principal, who was hit at the arm, di na siya muuli, mubalhin siya diloy, I say, no, I cannot do it because it will be a bad precedence. Oh. Kay, mubalhin mo punta na ng maestra. So I told him, you cannot transfer as a principal, you can be a teacher. So, one kanang usik ay nang imong trabahuan ko na 10 years nga nimo kang principal. So I told him, I will be assigning you at Malaya as an assistant principal. O, kana, doon na may mga decision. And then, we wrote officially to the regional office and the central office, and it was approved because there is empowerment now among the principals. Okay, thank you so much, Dr. Alsa Cruz. Si Kunsihal Ruben Ligorio sa iyong pangutana. Salamat kayo. Ito po linis ni kayo. Ano tayo nga ako may chairman sa dito sa mga ganito ko sa pagkukunan. Nagpigil ko kayo. Right away, pag nakita mo ito ng balas ng balay, ang responsibility na yun, patag mo na kung saan na medyo ganay gawin kabali sa inyo sa tulong kayo. Ganawa daw po rin ang cross. Ako po na talagang inyong, sa inyong parte, sa inyo. Dito ba rin mo o hatag assistance o ang uban na mga NGO mga hatag assistance, kailangan mo ulit pa sa inyo o pwede nang dito kayo. Kasi una po, sa ako ba man, nabigyan mo kay dito na ito, nasuko ko na tayo nabigyan nyo 2008, 2007, dito na yung response, dito, nasa ko kaya ganun wala akong tuloy sino Christina. Huwag mong hapon patagalan na karon. Actually, as far as I know, siguro wala pa po anong time. Actually, sir, although karon ang Red Cross is a member of the Provincial Disaster and Community Council, wala man tay kanang mga quick response maghatag og ayuda o tabang moderation sa buwan sa tungtunggan no mga beneficiaries. However, kanang sa PDRRMC nanda to is gawas kung doon tayo immediate relief assistance. Ang atong kuhaon nga data before may manghatag o kanang assistance dito sa among Provincial Social Worker Office. Kay di man ta magpasagad og hatag atake dito dala og daghang hinabang kay kung wala tay proper listing kinsa tong mga affected families maski pila ka damper ko vote do na siya dito sa kinsa mga ayo. So why kuan wala barriers na mo-coordinate kung manghatag og relief assistance wala sa Kaya inarod sa official dili ingon nga masuko mga danay yung magpunar itong NGO nga mahatag assistance. Hindi na kailangan mo pa sa inyo. So far sir wala yung kuan Salo, Dr. Ruiz, madam na salo. Yan ang gigatex na. Sa panahon sa tulong yung last year, no? Na napil na mo balik na. Ngayon, nagutang na kung sa may equipment sa ato, palitan ko na po yung water na linaw na ang talas, tulong. Dapat tulong may kasakyan daw kung taas na ang tubig. Hindi mo sila, wala yung may kasakyan, maghimo na tagakitaan. Kaya kanyung turno karon is prone area na sa baha karon. Karon December, so ba sa December 6, no? O 5 o 6 din sa kapon sa buha. Kaya tibok-tibok na lumubog tayo. Nagtanaw na kung sa sumpulan kung bago kung tingin. So,
Kasama daw ko atong mga equipment na dapat tayo mga speedboat, dapat tayo mga rap, talihan, mga urutana, ano na tawan doon, kaapita na aron, hindi ko matay na, hindi na tayo grasya sa bakong naama o nagtutulog. Yes, salamat kayo kung siya Robel Ligorio sa imong pangutana, pero atong patrilingan ni kay manginabuhi kita, ipaungkong ang tubag gikan sa Dipolog, Dapitan o ang province o ang ingon man sa DepEd. No, makunsay mga kahimanan alang sa mga kalabidan. So, ready na si Danny sa estasyon? Take it away, please. Kami sa doon. Naguna-una kami na. Patay ko din mo sa akin. Uli kayo. Bufuan ko lang po. Kaya naging mo kung patasahin niya ha. Kasi ako ba, lulong ko nangyayari. Lulong ko nangyayari. Kaya ba wala nga kung sa di ba nagsukat ko kaliyan? Bakit na kalulong? Pero sa last year, muli ang sa loob na ako, kaya sa buka ito rin. Wala ka din mo sa lahat. Kadagdag sa lahat. Ay lang ko lang sa lahat. Masalah, nagulay sa lahat wala. Nalupang kita. Ay lang, ako lang pala nilupang. Di maris ka. Minig ka, bukan yung gamit ko. Mas-slim talaga. Mas-slim talaga. Pero magkagula na kayo, kaya kung kawayan ng malo, kayo siguro, well, sa last year na, yakso kita mo, karang tulong agiran sa mga balay na Glory Outlet, ang tapong yun. Ang tapong yun. Ito nga, sige na ba galing nga ba yung mga kumakakuli? Kamay na po siya sa lahat. Pagay na paanan, kung sa lahat. Kaya kay daghan na pinigkuhan, sa rabay, kapasaan ko, hatang taong buwan na. Ang hindi siguro lumigay sa unang upo kung ano ka ba dahil pagyan yung siya naroon lumigay kung taas na bawal pagluto. Sa mo, sa mo, wala na. Wala kayo. Lupitin ninyo, di ba ka? Sa bulangan. Gamit na Kaya ba ang konsyal ipili na sa lahat? So ito mo ba nga? Ito mo ba na? Ang bagyo, big focus ka kaya, big focus ka kaya. Sa ito ba itong taos tumigan ko niya, magkasakala. Panipulog, gato ba yun? Dati na hindi ka ito kaya, kasama ka sa tala. Bakit na gusto ko sa tigan, na kung siya man, wala sa hindi ko kasi kasama ko niya. Doktor sir, magsusagan ka na. Magdunggan ka na sa balay ka na kaya, asal ko podcast ya gitu. Ito ay binanatong ko kayo yan, on conference with the secretary. Ikaw magtumulatawas na kaya, inipiyuhan daw ito sa ilang sistema. Ay pagkasasala. Kaya mga ulong na reswater. Beliau kita dosa beliau sedekah terus gitu. Atau orang yang sama kaya yang kesalahan tadi. Benar, dia begitu bersama. Kemudian dari kaya yang ketawa itu muntah. Ada yang kaya sedikit tidak kemain makuan, kemain makan. Mungkin yang tulis mantuk, benar. Aku nang mau aku beli botol, ada. Ini siapa yang salah? Nah, ini kan sudah sebagai salah sama. Kaya na kayo nagayas. Kaya na nagayas niya. Kaya na ba, mag-spread man na. Kung sabi ka,
Okay, balik kita sa Turong Kapihan sa Dipolo. The original live kita nga madungog dari Sunburst Fried Chicken ground floor kami na Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolo. Bibo kayo gidirect pangiba pero wala sila kaatik nga live game ko gihapon kita sa atong website. Ang nangiba ka mga makasasala live sa website, no? O man sa radio pero live kita sa website. So kauban gihapon atong mga bisita dinhi kanong butaga si Dr. Elsa Cruz sa atong Provincial Schools Division Superintendent, Attorney James Jaime Ruiz, ang atong Executive Director sa Team David, no? O Kunsihano sa Napasin Polog, ang atong City Information Officer na si Mr. Roberto Pinsoy, kauban ang atong Provincial Action Officer sa Provincial Disaster Waste Reduction Management Council o Provincial Action Officer gihapon sa Peace and Order Council sa Zamboanga del Norte, kauban nato si Mr. Alimardo Dagpin, ang ato ang Executive Officer sa Dakbayan sa Dapitan, kauban ang ato mga panelists si Consiel Ruben Ligorio, Paul James Sabolan, si Edgar Sarunda, si Silbert Duduyano, ang ato ang IT expert, si Taxi Lupa o si Danny Luo dito sa istasyon. Mag-histod hapon kita padayon sa ato ang tuluan ng kapihan sa Dipolo. But before that, ato na kita sa atong paginabuhi. Okay, before sa itong paginabuhi, ato yung paibalo din na si Kani Dapitan City Council, Konsehal Attorney Pet Zamora, dito sa Hello, kay nag-monitor siya sa Chicago. O natanaw siya sa itong kapihan sa Dipolo. So, Tony, good morning. Good morning, Okay, so ang atong trumanong kapihan sa Dipolo Gate, kanunay adian na hinutan live sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila, Jalan General Luna ng atong dakbayan sa Dipolo, Hotel Camila 1, asa ang Hotel Camila po sa Highway Torno ng atong dakbayan sa Dipolo. Kung ang well fleeting investor niya po na himutan sa Hotel Camila Building 1, alang sa mga pensionary ng Tirados Beneficios de Ramanan, ang nanging kinanglan, well fleeting investor. Nagpaliusap ka na to si Vice Mayor Atty. Silvio Angeles sa dakbayan sa Dipolo, presiding officers sa Gunyang Panunsod sa dakbayan sa Dipolo, si Dapitan City Jose sa Memorial State University Main Campus Dean sa College of Law, si ganito mismo at Atty. Garcia Mato Ibarinaga, nagpaliusap sa panaguan sa katawan ng kapihan sa Dipolo, o si Board Member Sidric Adriatico, nagpaliusap sa itong panaguan sa katawan ng kapihan sa Dipolo live dali na sa Sunburst Fried Chicken ground floor, Hotel Camila ng dakbayan sa Dipolo. County mga nagpaliyo sa itong panaguan sa katawan ang kapihan sa Dipolo. Paul? Okay, Paul? Okay, pasalamat sa nato sa tanang nakatag ng po ito ang programa kapihan sa Dipolo Original sa si Mr. Carlito Dupales of Pension Environment and Natural Resources sa DENR sa Santa Isabel, Dipolo City, Attorney General Jujo Napigit, City Councilor, Assistant Floor Leader sa Dipolo sa Dakbayan sa Dipolo, Attorney Chris Altalian Jr., City Councilor sa Dipolo sa Dakbayan sa Dapitan, Attorney James Jaime Ruiz sa Dakbayan sa Dipolo, City Councilor, si Mrs. Milagros Agustin, West Corantia Avenue, Chicago, Illinois, USA, o Mr. Roger Walter King and Mrs. Jennifer Kristen King sa Omar County, Tryon, Northern Ireland. Kinumasa, pasalamat ka ng Wilson and Irita Chicken and Hot Bar, papalit sa inyo o pamaligo sa inyo na luming baboy, manok, kanding, bangka o kabog sa usang kayupan, manito usap sa yung orders sa next one. Okay, ang Wilson and Irita Chicken and Hot Bar, imuntan kayo sa may bypass works, tayo ni Polong City, alang sa reservation, tawag natin mo 2123870. Janos Marketing, alang sa inyong panganoon sa mga differences sa inyong mga sakinan. Ato ninyo ang Janos Marketing, bilas na ng klase sa mga spare parts o isa sa inyong mga sakinan sa bilas na pusang brand. Ang Janos Marketing, ibaragyan kayo ni Vice President Honorable Janos Yu, imutan sa may Quezon Avenue, Dipolo City, o tawag sa telepono 212-1148. Lady Areta, pahinti tumong sa King Khalid Military City Hospital sa Hafer Al-Matin Kingdom, Saudi Arabia. Daghang salamat. Yun, usap ang Canto Rio Farm, nalimutan kayo sa may kilid sa Layawan Bridge, barangay Malala po lang sa Buanga del Norte, alang sa inyong pagpangaki o pagpainit at sa inyong biyahe. Padung na ito na sa Lungsod Serious Minas sa Buanga del Norte, sa Buanga del Sur, ang Canto Rio Farm, nabigat sa daing na fruit seedlings, rubber seedlings, o mga bulak. Ipanagyan kini ni Mrs. Luna Cabigon.
Danville, Cesario and Food Nursery and Grupo Lumber Products. Alang sa inyong pinainon, sa inyong mga pilidos, mga kahoy o mga seedlings, alang sa inyong mga food trees, alang sa inyong kasayuran at tuwan lamang ang Danville, Cesario Food and Necessary and Grupo Lumber. Naimutan niyo sa lingasan Polanco sa Suwanga, Norte, Ibandiyahan, and Danilo Cesario. Honorable Kini Val Ong, Chairman sa Committee of Labor and Employment, Skills Development and Public Service, Chairman sa Tourism Trade and Commerce and Industry, City Councilor Lilis at Bayan sa Dipolo. Inumasab ang pahilang lumber and furniture services kasalitan sa kasaban sa kalabuan, mupalit o maligya sa klase-klase pilido sa kahoy sa mga tawanan ng kaayon ng presyo. Makapot usap sila sa inyong kahoy, pinagila sila ang tracking services. Alang sa inyong paginanon sa mga furnitures, atua ang pahilang lumber and furniture services. Hindi pa nagyahan ng branches, no may pahinte, nimutan na may minawag tapat sa GSIS building, matawag sa cellphone number 0918-826-992. FNR Marketing, Wholesale and Retailers, barato o di kalidad na mga office and school supplies. Namaligay sila sa exclusive dealer sila sa Canon products o Canon accessories. FNR Marketing, ipanagyahan, Mrs. Dota Cabigon, ang nakalimutan sa Jello na Street at Bangyod sa main campus ng Buanga del Norte National High School. Ibalik na sa programa, kapihan sa Dipolog Live sa RMN is sa www.rmndipolog.com. Thank you so much, Paul James, sa ato ang mga commercials, mga sponsors na nagdala ang kinabuhi sa ato ang tulmanon kapihan sa Dipolog di Original. Balik kita sa ato ang discussion ng disaster preparedness sa ato ang mga kanakbayan sa Dipolog kapitan sa tibuok kalawigan sa Buanga del Norte o ingon man sa ato ang Department of Education kay kanunay mga maigo pa ni mga eskwelahan luoy kayo ato mga kabataan. So, ang pangutana nga nakaungong gikan ni Konsehal Ruben Ligorio unsa kaayo ang mga kahimanan, mga equipment nga gitaga na sa dakbayan sa Dipolog in times of emergency. Man-made ba niyo natural calamities, ato na lang ni apiltanan o ingon man ato sa mga patubago ni the same question ang dakbayan sa dapitan pinaagi ka Mr. Alimario Dagpin o sa provincial government of Zamboanga del Norte pinaagi ka Engineer Dennis Tenorio o ingon man diri sa ato ang DepEd kay basig naapod sila yung mga kay bago man silang ga-form ani apod nga disaster pod nga committee so basin og naapod sila iandam pod pohon nga mga equipment kahimanan kung nagray kalamidad nga mabot si Bakulang sa atong lugar. So kita nga Attorney James Cyril Ruiz. Good morning. Yes sir. May tawag sa anak ko karon mga equipment na naagyon ko. Ano na tayo itong buti, no? Buti. Doon na sa tayo pambot. Ano na kanin tayo itong rubber, bitaw na ay rubber boat na ay makina, no? Gawas ano of course, mga dump trucks, no? Gayon na ginoon, sama sa ating ganiha na pinanang taong mo equipment. Ang sa ato ang Comprehensive and Integrated Disaster Risk Reduction and Management Plan, apil ini ang budgeting. Apil ko sabi ini ang pag-enumerate kung sa mga equipment na atong gikinahanglan every year. Kay lagi, under the law, mandated man ang ato unya na Local Disaster Risk Reduction and Management Office to submit sa mulian, kinigitawag na to o Disaster Risk Reduction and Management Plan. Apil ini ang budget plan. So, in other words, while tingali mayunta ng ato karong mga equipment and chokulan, apan kung ato naging ma-operationalize o ma-institutionalize ang operation sa ato ang Local Disaster Risk Reduction and Management Plan, then naamang tayo budget mo sa kinahanglanon. Karon, nalipay ta na ingon man mo nga murag buwanta, no? Na Live ta sa live. Kaya doon na, grupo sa Chicago galing, nag-manifest na willing sila na mulunin o kuwarta para atong ipalit sa atong mga equipment. Galing ang amo usab nga local government sa Dipolog, mo acquire o additional equipment, especially hindi bitaw kita mo ang Baywatch bitaw sa salida na flotation devices kay dili usahay na ito magamit ang kining standard equipment labi na sa mga suba kay daghang mga float sub daghang floating debris magamit ka og katong rubber boat na dunay makina mabuslot. So we have really to use our ingenuity na atong gamiton bisan mo ta tinampan man ang gamit pero is good for this situation. Oh, galing isupan ko sa embargo ay nang jeans ko. Oh. Anong namagod sa
ang history sa na naagtan mga kapanayin na gamitin na tas lahat ang palito tingali gamit nila nga bunti nga bangka nga hindi ba ang sabi sa mga agian o kahoy dito mismo sa Manila ni Mayor nananaw yun may anang mga standard bitaw nga mga seacraft o watercraft o lumay na pilihan to si Mayor posible na amo itong depende sa desisyon ni Mayor kung mapalit pa ang city pero ato i-categorize kaya muna ang itong istorya lang itong natural disaster equipment but we have to also be concerned with the man-made bumangali na o ma-operationalize ang atong operation center doon na kita dayoy ang atong yung crisis management committee will be fully functional. Mamunta na taon sa masaya atong kaimanan na gamiton para sa man-made disasters. Doon na sa tingali. Ang atong police, ang mga equipment like probably mga waste, no? O atong galing SWAT kinhangan na atong yung atong yung organize. Doon na tayo SWAT sa Lipolo. Ang problema na natagbuan kay ang turis. Ang atong miyembro sa SWAT, mariasahin sa lugar. And we have already intimated this problem to our local PNP hierarchy. Kung matod pa nila, hindi na magkitang pagi na hindi nila tabo. Kaya Dipolog City is a growing urban center. And di ba na posible galing doon ay may tabog ng bago lamang dito sa Likaya, sa atong city chain, no? Nung nagpapulit pa itabog unfortunate incident na may kidnapping. So we have to be very prepared on not only for natural calamities, but also for man-made emergencies. O gusto ko, ito na kita mga plano na huwag ba yung mga people. Thank you so much, Attorney James Irene Ruiz. Anything you can add, Mr. Roberto Pinsoy for Dipolog City? Aside from katong direct rescue equipment, ang ato pong giplano karon sa information dissemination is to upgrade po our equipment so para nga na direct link ang operation center unya with our office and then for fast relay of information. So natay gi-propose karon nga division unya sa information which will just cater on monitoring and even coordination function. Kay more on press releases man karon media relations so kana po and then hopefully it will boost our risk reduction efforts sa city. Malit na information nga muna tayo Condor na masang tingali sa inyo mga kining Condor, this is the Armed Forces of the Philippines Seaborne Unit. Anaa tay ilang barracks gihimuan sila sa City Government of Barracks kaya sa ato ang Federal Port sa Galas. Unay speedboat ready to be used in case of emergencies. Although muna ako pagsulti na ang ilahang paggamit sa ilahang speedboat will depend on the scenario. Kaya kung dili na sa Indana, hindi naman sila. So we have to rely on the bote-bote o rubber boat, no? Kaya pag pudyok ni mo ala na dito to Asbalay, hindi naman kasulong to dito speedboat, hindi naman kasulong more sophisticated equipment. Thank you so much. On the part of the City Government of Dapitan, Ali Marlo, the same question. In terms of capability, talking about equipment, kung sa mga tubig-tubig lang, medyo andam ang Dapitan. Kaya so far, aside from the presence of Condor, which nakakayo ka existing dahil kumapambo, o ulo ka speedboat, outboard speedboat. Of course, the main function of this group is to respond to any terroristic attack that may occur, especially so kita isla sa Mindanao medyo nabaniho magigana. Second, kanang ilang equipo, magamit ko na nato from times of kaning sudden upsurge, so tidal water or sa flooding, magamit sa nato makaulam sa tahanan sa occasions. Pero mismo po, ang local government unit namin sa kagaling yung local speedboat, which we use both for tourism purposes and for disaster preparedness. Ano na po tayo yung kaimanan sa dump trucks in terms of relocation and transportation, mobility in times of emergencies. Na tayo mga equipment, mga power source na nakaandam, pwede natin magamit kung kinahanglan nun. Kaya ang atong ipagdakan ng karupagtagan na medyo may kakulangan pa, kami ako
acquisition of communication equipment. Kay wala man yoy there's no exchange for a better informed populace in times of emergency. So kana mo encourage sa tanan ng mga barangay karon sa Dapitan sa Dapitan na ilang kuhaon gikan sa ilahang local calamity fund kanang pag-acquire o mga handheld radios o mga radio base para dali ang communication ato. Para sa mga anak, dili good wala siya kumbaga maminusan ang time element to respond to disaster if ever they occur. Ang ato lang itanaw niya nga nakita nato medyo napatay jutay katulangan kung ano na si Bago Palayo mo atake ang kaning tsunami. Labi na ka mga daghang kaitang mga coastal barangays and then kasagaran hindi ta prepared. We must admit, we must be honest, hindi ta prepared to respond to this emergency. Muna nga, sige ko sa among mga meetings sa mga local disaster responders sa Dapitan, amo sige i-emphasize na kung pwede mag-identify ko yung usang operation center which is located on a higher level, higher ground para maimong command center na mo in case nga na tsunami kay wipe out mo yung tanan na nasa low-lying areas. So muna nga identify kita mo sa lugar located on a higher ground para maimong operation center in case of tsunami. Ngayon, maaari kung may plano na hopefully within the year it will be materialized na naami citywide kaning tsunami o earthquake drill sa Tibok Dapitan sa Dapitan ng poblasyon. Involve ani ang nagkalain-lain mo bisina, particularly ang Department of Education. At least ang mga bata kay balik sila dun sa buhaton and function emergency. So nagkapasalamat nga medyo aktibo ang tanan nga mga stakeholders, particularly kaning HEMS karon sa Dapitan kanang karon sila nakabase sa Dr. Ceresal Memorial Hospital. Medyo aktibo din sila. They're one of the first person you can find on the vicinity of the disaster na sila. So, kining mga tanan ng ikuan naanahuktan o mga plano pang i-acquire. Of course, these are meant to strengthen the capability of the local disaster risk reduction management plans. Thank you so much, Alimario Dagpin, on the part of the City of Dapitan. On the part of the provincial government of Zamboanga del Norte, kay wider ang coverage sa province. So, kumusta ang ato ako niha, Engineer Dilas Tenorio? With regards to the provincial level, ito wider ang atong scope sa pagbantay. For now, we have to inform the public na doon na kita'y isa ka patrol boat nga naka-station nga respond to any eventualities or sea-related eventualities. Doon na sa kita'y puhon, i-delivery niya ka ng inflatable rubber boats. Meantime, wala pa na siya para makasold ka nito sa sa mga interior area. We have improvised ka ng mga inflatable boats, rubber boats. It will serve as ponton makuanto nito itong mga areas na naghang mga lutang, mga debris, para din mabuslot. So, with regards to sa equipment, pasalamatan usab kita na ako as head sa motor pool, anytime maka-pull out kita equipment mo respond ng mga landslide dito sa mga interior area sa mga bukid. In fact, we have 3 engineering district, the first, second district, doon na tayo mga area engineers. Karon ganito i-meeting na to nga kung doon ay mga call sa ilang local o sa barangay, mo responding sila. I-equip sila like sensos, usually during morning, kadlawon ba na sagaran manawaw lang to na yung mga kahoy matumba sa kalsada, maparalyze ang traffic. So, mag-purchase me, plano may additional power so para makareact. So, like for example, sa first district, naka-station na sa La Libertad. Sa second, wakabuk atong engineering district sa Manukan o sa Sindangan, and the third district, Liloy, Lapason, and Siocon. So, inform na sila kung doon na yung mga landslide, ready sila mo take into action to clear that possible obstruction sa kalsada. Okay, salamat kayo. Additional po,
karon, no, with respect to ni Consuelo Luis katong Condor, before that, ginagrade man to sila din pag in place nila, aside from Dapitan, nasa Tagbiyon, nasa Dipolog, sa Galas, we have also Condor Station in Ruhas, Sindangan, and Siraway. No? So response sila sa disaster o kanang mga armed conflicts. Okay, it's good to know. Ikan sa DepEd, konsyel, unsa ako yung mga basi makahon na kabalit ng equipment ko para sa mga bata pa. Kami wala may equipment sa DepEd. So nalipay ko nga akong pupil karon nga ako ng opisyal. So we can connect to him because we are linking with the LGU mga mayors. Pero I have to inform everybody na I am happy because during Typhoon Sindong, ang akong mga maestra are really using their mental intelligence. Not emotional intelligence. Because by this time, it is emotional intelligence which is higher than the mental intelligence during disaster. So, during the time of the Typhoon Sindong, ang taga-Gindres, kung yun sa yung pag-abot dito sa Kuan, di siya, ma'am, nakasakay ni og 6 bikes. Kaya it will not be passed by ordinary buses. So, mga break din ako mga maestra po. Liwat sa amo. Okay, and then the seminar that I have attended, a national training in Cebu, it is about the making of the Division Educational Development Plan, DEDP, wherein any activity of our division will not be conducted when it is not included in our plan. So, I have in mind because we will have our division training. Nakakuha ako mga trainers. Then diretso na dahil karong January 17 in this hotel, Canela 1 Hotel. So we will be enhanced more and I will include disaster reduction management in my plan because no activity will be given budget if it is not included in our DEDP. So it will be included in the SIP, School Improvement Plan. Aron, it will be functional all over the schools of Zamboanga del Norte. Thank you. Yes, sir. In fact, ma'am, kung imong sumayo ang balaw, ang disaster risk reduction and management plan or something like that should be integrated with the Department of Education curriculum. Yes, can answer ito. As of last year, na sa mga klase namo sa kara-eskwelahan because we have already implemented it. Through that DepEd order, there was a national training and our division coordinator has attended and it was disseminated to all the schools and it is included already in our classes. No? Just like the gender and development, it is integrated also. Whatever updates of the national government, the Secretary of Education is always actively cooperating with that, supporting it, and it is included in our curriculum. It is not really a separate subject, but it is included, for example, gender and development, it is included in social studies. And also, the disaster risk, it is included in science because like earthquake, it is under science. So it is our coordinator who is also the secondary science supervisor who is the chairman of that. Thank you. Ayun, kamay lang po, no? Sa atong mga eskwelahan, there is the follow at least, no? Doon natin regular earthquake drills. Na ginatay o kay doon naman po i-mandate ka dito sa uruhan na mag-ibog kita o regular earthquake drills. Muna makakita to sa atong mga estudyante nga pag-ulaon sila in classrooms, dayan mo na silang playground and they will simulate, no? The occurrence of an earthquake. Yes, importante kay na sir kay atong mga kabataan utaw nag-alamag kung sumihitabo, no? So, pangutana gikan ni Konsehal Ruben Ligorio. Okay, so ato unhan ang pangutana gikan sa web, no? Ni former councilor Dapitan City, si Attorney Pep Zamora. Ang iyang pangutana ato ka Mr. Alimardo Lapid. Kumusta ang pundo sa calamity funds unsay inyong gigahinan ini nga pundo alang sa mga kalamidad o sa pagkuba diha sa bayan sa Dapitan? Well, sa di ba naman tumagon, gusto ko mamumusta sa ako ang amigo, so kaya na ako kani City Councilor Pete Zamora sa
dahil sa Dapitan, nagkaroon na lang ayun, sa Chicago. Bye, mga punta. Ilang taon siya ni Moron? Sige, dagang salamat. Sa niaging tuig, ang atong ipadakan o pagtagad katong acquisition sa mga equipment, ikaduha, katong pag-install sa kaning seawall o katong mga river banks. Kaya nasayod kita na napet sa Dapitan, is really surrounded with waters. And it's a fact na kailangan yun, ang tagaan na ito agad pagpamandang. Sa pagkakaroon, ato naman kita yung ipanday nga City Disaster Risk Reduction and Management Plan o diha, kanina itong ipahinungdan sa ato ang budget karong tuiga 2012. Well, daghan ka dito na kaya-enumerate, sectoral plans, apil na ang Department of Education, apil ang taga-fire, ang PNP, nagkasabit sila dito ang ilang mga proposals which will be funded by the local authority. So, I believe it is very comprehensive in as much as it does not only respond to emergencies but as well as address the possible occurrence or at least mitigate the impact of this calamity when they occur. Okay, thank you so much, Alimarlo. Hinapunta nga, nakatubag to sa pangutanan ni Attorney Tex Zamora, na former city councilor sa Dapitan City nga live na nagbunito na turon sa Chicago, USA. Pangutanan, gikan ni Consial Mabel. Ako lang yung puntang sa akong pagtigin nila. Yan ko ni hindi sa balo. Yung mga barangay, ako, chairman, o taga-barangay, wag pa kasabi kung yung reduction tinaglan sa barangay na sabi nila. So ako lang ipinundong na wala pa. Yan bit na hindi sa balo, wala pa. Naiban na lang yung makasabit. So ako lang i-auhag sa ato maminaw pero ng mga barangay officials, no? Mga barangay chairman. Kaong ta, ino nang himo na isabit na nyo aron maapil na yan sa kurang consolidated plan nila, no? Sa community sa bando. Kaya nagpit po rin sa bando, wala pa magkaatan uban. So ito mga remote areas, sa as, wala magkaatan, ano sa ubos na, naubos po yung mga barangay nga, kurang kayo sa baa. Ito na, iawag sila nga, kapasabit na yun. Aron ma-consolidate na ka ng mga plan. Yes, sir. Sila, tinikot siya na once nga operational na ang atong operation center, ang record keeping nga naagyon ang mga barangays, ilan itong galingon nga kini public safety plan or contingency plan. It is mandated by law. Galing sa ato ang comprehensive risk reduction and management plan, ano na kami i-attach nga sample barangay plan. Although, ibutang na ko dito na medyo kinahanglan pa po ni o revision gamay, modification gamay. Nevertheless, ako ang i-anticipate na probably within 2 weeks, ma-operationalize na itong operation center. Una na ito yung pangayon, na tila pong contingency plan sa barangay kahit una ko, that is mandated by law, then kinahanglan din natin. Thank you so much. 13 minutos ay tamo-tapos sa itong kapihan sa Dipolog. This has been a very interesting edition of our kapihan sa Dipolog kay Kumplito Matupa all-star cast. No? Natay bisita ikan sa Dipolog, na bisita ikan sa Dapitan, o more importantly ang probinsya. No? So, Edgar, doon na kayo acknowledge. Okay, ako sa acknowledge din itong mga viewers sa atong live streaming. Thank you very much for viewing. And palapit pa mo. Daghan na viewers, mag-invite ang viewers karon live. Ang gawas, hindi sa gawas, no? So, thank you very much for viewing and hope na magpanunay mo monitor. Dahil ko'y paapas dito, gamay lang dito pangutana sa itong mga bisita. Extra na dayo. Oo, extra na dayo. Ato nito kalimod ng technology several months on early warning and detection technology, the advancement and emerging technology. Kita ba sa itong part, do we upgrade our technologies or do we depend on mga offices like DOTC, Pag-asa, on early warning and detection sa mga natural calamities? Mr. Bertinson? As far as early warnings, typhoon and other weather disturbances, I believe we have just the top with Pag-asa. Kay ang ilang equipments are up to date, updated siya, and then reliable naman po. Only
ang problema yun nga kung nakita is the dissemination of information from Pag-asa down to the grassroots level. But I think it can be addressed with the establishment of the local disaster operation center. At the same time, ang institutionalization of the local disaster risk management office. So under Republic Act 10121, institutionalized na naagi yung opisina, na naagi empleyado ng magman sa disaster office. Unlike before nga designated lang, o karon pwede designated pero naagi siya budget of its own and manpower and equipment. Then naagi siya mandate to implement all the laws and the plans established. Now when it comes to early warnings sa tsunami, natulino ni Alimarlo kanina, then I think we have to connect with the appropriate agency. Now, katong bahay sa landslides, we can probably have the technology. Na-invent karon ang DUST. Sensor siya na pwede ilubong na to siya sa mga kaning landslide prone areas. And it is cheap and pwede siya na ma-produce locally. So, as far as landslide is concerned. Okay, thank you so much. Extra na lang kay 10 minutes to go, Mr. Roberto Pinsoy, City Information Officer. Okay, so daghang salamat sa ato ang mga nagtumalas pagdiyan sa Dipolog for this opportunity na magkapahibalo sa pagkatawan at bahin na sa atong risk reduction efforts sa ating sa Dipolog, especially on information dissemination kay mao na atong mandate. And we have already done it sa mga previous na mga typhoon incidents and other. We hope na dili mahitabo, but we are prepared for any eventualities. So ang ato lang ikinahanglan ang operation sa katawan na mag-monitor din sa atong mga mass media, even sa atong text network para na-updated sila sa mga advisories na atong ipagawas. Daghang salamat. Yes, sir. Si Attorney James Irene Ruiz. Ang atong gagamanan sa syudad, of course, pinanguluhan ni Mayor Oy, Andan Tagana, mahimo sa ilang gimuluhan to na ito kung nagdoon sa mag-prepare kung pag-response sa atong disasters, both man-made and natural o sa itong hag-insulan sa Chicago, mayong gabi. Kabalo niya siya kay Gikan kung Chicago. Okay, no? Salamat kayo, Attorney James Irene Ruiz. Ari pa ta sa Dakbayan sa Rapitan, ka Mr. Alimarlo Dagpin. Di pa tayo estranyo na yung programa, pero anyway, salamat nga kaning mong topic karon, the hottest issue in town. So, after the typhoon syndrome, nalipay kita, tagaan ko kita ng aron makaisgot, makatampo sa ato ang kalihukan sa Dakbayan sa Rapitan, kawain sa ang pangandam sa kalamidad o iwanan, unsat ka preparado ang Dakbayan sa Rapitan sa pagtuman kung panahon ng mga siya. So, daghang salamat sa mga at labi na sa ato ang tumala sa Thank you so much, Alimarlo Dagpin. At sa province, Engineer Dennis Tenorio, salamat kayo. Isip representative sa atong chairman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, si Gov. Yves. Mapasalamaton kami ug andam usab mo tabang regardless tanan natong mga munisipyo or the twin cities of Lapitan. In fact, ma'am, I would like to inform you nga na-monitor sa atong meeting kapihan karon sa atong regional director sa National Regional Disaster Risk Reduction Management Council na nawag kanina i-appreciate siya nga nagpulong-pulong ka sa city, twin cities, Lapitan, on the DepEd o anda mo sa mo support ka na to. Sabi na, it's not the concern of us, but everybody's concern siya. So, again, happy Sunday na to. God bless. Okay. Thank you so much, Engineer Dennis Tenorio. Gikan sa DepEd, si Dr. Elsa Cruz, ma'am. Aside from being prepared, I will ask everybody, especially the teachers, to pray always. Because God will shower graces more than we expected. That not just because you ask for them, but many around you prayed and wished them for you. So I hope that we will start our classes, especially in January, even though in the midst of diversity or typhoons and others, we will pray always to God and we will be given graces. Thank you very much. And good morning.
Thank you so much, Dr. Elsa Cruz. Ika sa panel, Konsehal Ruben Igorio, kay bahaanan ni kay kulang sa pangalit ka, yan si Atty. Ruiz. Salamat kayo sa mga bisita, no? Salamat kayo sa mga bisita nga gusto lang sa mga dapit o kitong naminaw, no? Gikan sa Hong Kong Bay. Happy viewing. Gikan sa Chicago, sa Texas, sa Chicago. O I think kung classmates si Dr. Amis na buwit ko to. Hindi na itong hihimo karon, wala ba itong nagtamba sa mga tao para sa abroad. Sa kakita sa itong programa, hindi siya matiyong kamingaw, ako yung pagkara patipulong. So, salamat kita sa itong bisita ng Dr. Direk. Pinagpauntan na susunod sa akong pag-imbitar, hindi po na mapatuloy kay ito makagagawa sa katawan. Happy Sunday! Hirit, sorry kayo, tax, one hirit. Gikan dyan sa Texas, pangutana, gikan ni Rowena Pats, no, sa Texas, ma'am, nagto kang Dr. Elsa Cruz, briefly, kung saan magsulbad ang mga eskwelahan nga bahaanan. We will connect to the barangay officials first. We will be visiting them, or we will be calling the school heads to coordinate with the barangay officials. Kaya aron, in unity, we can solve the problems easily, and especially during disaster, I have already an angel in the person of Dennis. Thank you so much. We all need an angel, especially the help of our Almighty God. No? So salamat kayo sa inyong pagtungha today. This will not be, definitely, this will not be the last time. Dennis, I hope nga mabalik ka rin. Kauban gyapon sa City of Dipolog, City of Dapitan, aron mag-isgot gihapon ta kung unsa pa ilaing gihisgutan sa karon na focus ta medyo na focus ta sa natural disasters at ta sa man-made disasters kay ang man-made ay mga sunog o pinakalit na ay terrorism, no? So kinahanglan ta na sa man-made disasters po, no? Okay, so thank you so much. Kauban si Paul James Mopolan, kauban si Konsehal Ruben Ligorio, si Edgar Soronda, si Silbert Donduyano, ilikon man si Taxi Lupa, Dani Luod, kini si Everett Pahinti Tunong, Mingon Carinyo. God bless us all. Happy Sunday. Studio, Big Senior. Ako'y part 2 ta na. Ako'y part 2 sa Manlig ka sa Manlig. Dennis, part 2 ha sa Manlig. Oy, tapos ko na. Ang salamat